So, record video. Hindi, record video. Okay. Ako din eh. Gusto ko ng ano eh. Yeah. Pero laban lang. Okay. Kasi nga, kanina pa tayo nag-aantay. Pero okay lang ganun talaga. Okay, ganun talaga pag live. Okay, may mga technical problem. Okay lang yan. Okay lang yung mapagod. Basta walang susuko. Okay, class ano ka din kasi pag nasa review kayo, for example sa ARC-REM ninyo or kung ano man yan, dapat kumpleto kayo sa tulog, kumakain kayo ng madami, nagpapahinga kayo, communicate kay Bebe, mga Bebe time, isasantabi muna for 2 months para sa kinabukasan, mga ganun. Okay, umiinom ng mga memory enhancer. Nung nag-review ako, umiinom ako ng memory enhancer. Okay. So, let me share you my screen. Continue tayo. Ayan. So, we're done with the uh, yeah, we're done with the nouns, okay? So, let's proceed sa isang part of the speech which is pronouns. Sa Tagalog, okay, or in Tagalog, we call that panghalip, okay? Pronouns, okay? So, let's have this statement. Julie is going to celebrate her birthday next week. Julie is inviting her friends. Julie is preparing gifts and prizes for the games. Julie is very excited about her birthday celebration. Okay, and the second paragraph, look at this one. Okay. Julie is going to celebrate her birthday next week. She is inviting her friends. She is preparing gifts and prizes for the games. She is very excited about her birthday celebration. So, in the first paragraph, we see that the word Julie, okay, the proper noun, uh, keeps on repeating. Okay, paulit-ulit siya. But in the second paragraph, in Julie, binigyan na siya ng substitute. Okay, that's the term. Kaya nga panghalip sa Filipino, naghahalili sa ngalan ng tao, lugar at pangyayari. Ano nga ba ang pangalan ng lugar, ng tao, lugar at pangyayari? Noun. Kaya siya pronoun, 'di ba? May noun pa din dun sa pangalan niya. Pronoun kasi nagsa-substitute siya. Instead of saying Julie, Julie, Julie na hindi magandang pakinggan at hindi siya nakaka-formal in a sense, so nagsa-substitute siya. So Julie, since it's a female, okay, ginamit ang she. Kapag ka lalaki or male, he. Kapag ka tayo, pagkakasama ako, we. Kapag ka sila, they. Okay, di ba? Kapag ka bagay naman siya, it. Okay? So, yun yung mga example ng pronoun. So, ginagamit natin ng pronoun, yes, to substitute a noun. Okay? Noun lang ang sinasubstitute, wala na pong iba. Okay, wala na pong parts of speech ang pronoun, okay? Kaya siya pronoun, noun kasi nag-substitute siya sa noun, okay? Sa Tagalog na ganun din ang nasa salita din ang 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 clue panghalip, panghalili sa ngalan ng tao, lugar at pangyayari ang tawag sa kanya ay pangalan. Okay, paulit-ulit ako, no? Ganun talaga ako mag-lecture. Okay, so nouns, pronouns rather. Okay, when we say a pronoun, it is a word that replaces or substitute. Okay, nagpapalit, pumapalit. So, substitute a noun in a sentence. Okay? So, sa ngayon, pag-aaralan natin ang apat na uri. Actually, maraming types of nouns, pero we are into these 4 types of nouns. Ako ng nouns, di ba? Okay, naano na ako. Wait lang, assure. Okay, may apat na uri ng noun. Ng pronoun na kailangan nating maintindihan at maunawaan, okay?
So, yun yung tinatawag na personal pronouns, reflexive pronoun, indefinite pronouns, at interrogative pronouns. Okay? Again, marami pa yan. Pero, nung tinignan ko naman, ni-review ko ang verbal ability test, ang importante, itong mga to. Okay? Yan. Sa types of pronouns. Class, don't get me wrong ha, hindi identification ang verbal ability ha. So for example, which is the following is the best description of pronouns. Hindi gano'n na sa verbal ability, since tinetest ang grammar mo, so doon tayo sa mga drills, okay? Kaya ko lang naman 'to dinidiscuss is para ma-dig in and at the same time, mas maintindihan nyo talaga kung saan nanggagaling. Kasi importante yun eh. Okay, yung foundation. Okay, so personal pronouns. Okay, sa personal pronouns, nahahati siya sa tatlo. Okay, yung subject, okay, yung object, and yung possessive. Okay, pagka sinabing subject, okay, yan, di ba? Siya yung pinag-uusapan, siya yung simuno, subject, siya yung gumagawa ng action. Okay? Pag sinabi nating object naman, objective pronouns, yan yung nagre-receive ng kilos. Okay? Nagre-receive siya. Siya yung beneficiary ng kilos. Okay? At pag sinabi nating possessive, it has something to do sa pagmamay-ari, di ba? Possessive pronoun siya. So, what are the subject pronouns? Yung I, okay, pagka marami kami, we, or you, or he, she, it, they. Okay? Ang objective pronouns naman is yung me, us, you pa din. Okay? Him, kung sa lalaki, her, kung sa babae, it pa din kapag ka sa bagay, and them kapag ka madami or sila. Sa possessive, my, mine, our, ours, yours, his, okay? For the male, and her for the female, its for the things, okay? Theirs, okay? So, class, ang subject, pronoun, okay? Siya yung nagawa ng kilos, okay? Hindi yan yung verb ha, iba yung verb. Salitang kilos yun. Salita na kumikilos. Pero itong subject, okay, pronouns, siya yung gumagawa ng kilos. So for example, I bought an ice cream yesterday. So sino yung bumili? Okay, ako, 'di ba? So siya yung gumawa ng kilos kahapon, okay? So kaya siya subject pronoun. Now, again yung object or objective pronouns yung taga-receive ng tawag dito ng action, the beneficiary of the action. So, wait lang. Next. Okay. So for example sentences, I met Christian at the park. So yung kung titignan mo, okay, kung titignan mo, asan dyan yung subject? Okay, so ibig sabihin ng subject, di ba, sa subject and verb agreement, nasan dyan yung simuno? Sino dyan yung pinag-uusapan? Ako. Okay. I met Christian at the park. Okay. So, sino yung gumawa ng action? I. Kaya siya, subject pronoun. Okay. I met Christian at the park. Look at this one. Chris met them at the park. Okay, them. Ano yung them? Anong personal pronouns to? Them. Subject, objective, subject, object, or possessive. Sige nga. Uy, naging 275 na lang. Ano ba yan? Okay lang kasi nga nawala tayo. Hindi lang sagutin ko lang sunod na. Okay. So them. Anyone? Class?
Anyone from the 270 people? Chris met them at the park. Ano yung them? Di ba sabi natin may pronouns? Okay. Dun sa pronouns, yun yung nagsasubstitute sa noun, okay? So, dun sa pronouns, may apat na klase. So, actually, sabi ko nga sa inyo, marami sila, pero apat lang yung i-discuss natin, okay? Yung mga importante. At isa sa types of pronouns, is what we call personal pronoun. Sa personal pronoun, nahati pa siya sa tatlo. Isang subject, isang object, tsaka isang possessive. Pag sinabi natin subject, yung doer ng action, yung object, siya yung receive ng action, and then yung possessive. Now, ang question ko is, Chris met them at the park. Yung yellow font na them, what personal pronouns is this? Sige nga, anong personal pronoun yan? Anyone? Okay, wala nang nasagot. Wala na yung ano. Wala na akong kausap. Okay, yan ay object, okay? Kasi natanggap niya yung action. Minute, ano ba yung subject din? Yung Chris, pero hindi naman yan pronoun. Siyempre, yan ay noun. Okay, so, Chris met them at the park. So, na-receive nila yung action, yung them, sila, diba? At the park. Okay? This is your pen. This pen is yours. Okay? This is our pen. This pen is ours. This is my pen. This pen is mine. Okay? This is his pen. This pen is his. This is their pen. This pen is theirs. This is her pen. This pen is hers. So, how is that this one personal pronoun class? This is their pen or this pen is theirs. Paano nangyari yun? Their tapos pen. So, parang kasi, etong pen na to isa lang to, di ba? This is their pen. So, isa lang yung pen, for example, pero sa kanila, para sa kanila. So, for example, itong pen na to ay ginagamit ng isang section. So, this is their pen. Or, for example, another statement is, this pen is theirs. Okay, yung theirs kasi marami. Okay? So, this is her pen. Ibig sabihin, itong pen na to ay pag-aari ng babae kasi ang ginamit is her na personal pronoun. This pen is hers. Okay? So, ganun din sa his. Okay? Next. Sa personal pronoun, okay, ito na tayo. Bibigyan niya naman nila tayo ng rules. Okay? So, yung rules na yan, sa parts of the speech, importanteng alam mo na. Para pagka diniscuss natin yung subject and verb agreement or kapag ka union type na nilabas sa exam is you have this familiarity or understanding, ay more of understanding kung bakit yun yung sagot. Okay, mo because alam mo na ito ay isa sa rules nila. Okay, convention, okay, or rules kasi na again, sabi ko nga na hindi siya agad nababago. So sa personal pronouns, okay, we have this like it's either noun or pronoun plus I and me. Sabi nila, noun muna or kaya pronoun muna, tsaka pa lang isusunod yung I, okay, or me. For example, Gina, Chris, and Trina. Okay, si Chris and Trina. Okay, that is a noun. Diba? Si Chris ay pangalan ng tao. So, noun siya. Si Trina ay pangalan ng tao. So, noun siya. Anong klaseng noun? Proper noun kasi specific. So, pero dito sa aspeto na to, ang pinag-uusapan natin ay personal pronoun. Look at this. Chris and Trina. Si Chris at si Trina ay nag-aaral. Magkasamang nag-aaral. Okay? So, anong tama dyan? Anong tamang sentence dyan?
Okay? Anong tamang sentence? Sige nga, kasagot nga ako sa 271. Yes, no, you don't have to raise your hand. Just, write your answer in our chat box. Sige nga. A, 1, 2, 3, or 4, which is correct? Hala, wala sagot. Sige, ano na lang, chat na lang sa ating chat box. Ah, kahit na hindi mag-raise ng hands, you can, write your answer in the chat box. Sige. Bakit nag-raise ng hand? 5 raise your hand. Bakit hindi, i-chat na lang yung sagot? Ayun, ayun, makikita ka na. Naka-disable kanina. Okay. Di-disable din. Okay, sige. Okay, stop. Stop, okay na. Kanina pa naka-disable yung chat. Narinig kasi siguro na Okay, stop. Stop, stop. Oh, yan. Sabi ko, isang number lang. May nagtututututututu. Kayo talaga, oh. Okay. Follow instruction, class. Wait lang. Excuse me. Excuse me po. Okay, stop na po. Stop na. Okay. Rationalize na natin. Sabi sa rules, noun or pronoun plus me and I. So, ibig sabihin, okay, yung annotate natin. So, ibig sabihin, ayaw, annotate. Annotate. So, ibig sabihin, okay, yung me, mali na. Okay? Kasi dapat yan ay, ang dapat ay is I. So, mali na ulit to, yung may me. Kasi ang me ay is subjective dapat. Okay, actually class, makinig. Tama na po, makinig na po tayo. Rationalization na po tayo. Actually, grammatically speaking, tama naman si 1 and 3, okay? Kasi I and 3 na study together or Chris and I study together. Ngunit subalit datapwat, ang pronoun, okay, para yung pag-ibig, selfless. Selfless. Bakit selfless? Mas appropriate sa kanila na inuuna ang iba bago ang sarili. So, inuna ang iba bago yung sarili na I. So, the correct answer is sentence number 3. Okay? Sentence number 3. Kasi si Chris muna, bago yung sarili, bago ako, and si Chris at saka ako ay uh, magkasamang nag-aaral. Okay, tama rin naman yung 1, kaya lang mas tama, mas appropriate kapag inuna ang iba kesa sa sarili. Kaya selfless love si personal pronoun. Again, uulitin ko yung paliwanag ha. Ganito daw ang sentence. Chris and Trina study together. Okay, so nagbigay siya ng, ganito kasi yung mga lalabas sa exam, for example. Chris and Trina study together, which is the correct um, sentence in the following. So, i-identify mo yan. Magkakaroon ka ng process of elimination and you have to identify it. So, bakit mali ang number 1? Sabihin mo. Okay? Pwede mo pang makonsider yan. 1 or 3. O, aalisin, magpa-process of elimination ka na. So, sabi natin, ang me ay
object yan, di ba? Okay? Siya dapat ang nakakatanggap ng action. So, mali na yung me and Trina. Okay? Me. Okay. Kapag ka sinabi kong me, yan. Example yan na magkaiba talaga ang grammar ng Filipino sa English. Kasi yung okay, ako pa din yan, di ba? Pero iba yung ibig sabihin ng I sa me. Okay? Kanino to? So, for example, di ba, ang me subject, then objective siya. Kanino tong lipstick na to? Okay, that's mine. Okay, mine. Kasi kukunin ko, i-receive ko yung action. Pero iba pa rin yung I. Okay, for example, I put blush on my face. So, bakit siya subject? Kasi yung I, okay, is yung gumawa ng action. Okay, so eto nga ang rules niya kasi noun or pronoun plus I o kaya or me, di ba? So the correct answer is number 3. So at process of elimination, alisin na natin yung me na ginamit as a subject. Okay, ibig sabihin yung simuno, yung pinag-uusapan. Okay, and study together ang kanyang predicate. Okay, so sino daw yung nag-study together? Chris and me. Tama ba yon? Hindi. Kasi nga, yan ay dapat object, hindi yan yung subject. Okay, hindi siya yung subject. Nagigets nyo ba ako, class? So, mali na agad yung number 2 din. Kasi me and Trina. Okay, kahit me and Chris pa yan. Okay? Mali na agad. So, ang natitira na lang is yung 1 and 3. O, so, meron ka ng 50 chance of getting the correct answer. 50-50 ka na ngayon, di ba? So, bakit mas tama ang number 3? Uulitin ko kasi si personal pronoun ay para po siyang pag-ibig, selfless. Ayan. Inuuna ang iba bago ang sarili. Gets po? Maintindihan po ba ang paliwanag? Okay. Naiintindihan po ang paliwanag kung bakit? Sure Okay, sige. Nagets. Okay, sige. And here are yes. Yeah. Tinitingnan ko yung bintana namin kasi parang naulan. Okay. Nag-iiba na yung boses ko. Ibig sabihin, ano na yan, tanghalian na. Ay, tanghalian na. Madaling araw na kaya nagiging binata na tayo. Okay. Bakla ako kasi guys, hindi lang halata. Charot. Okay. So, ito naman. Okay. Ito ang technique dyan, class. In grammar kasi, laging yung tatandaan, nasan ba yung subject? Nasan ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung simuno? Ano ba yung pinag-uusapan? Lagi yun. Kasi 'di ba, sinasabi natin, for example, the subject must agree to its verb subject. So lagi niyo i-identify kung nasan yung subject. Ngayon, kung yung subject na-identify niyo siya as plural or singular, madali na desisyonan ang verb. Okay, eto ulit yan. Lumalabas na agad yan sa, for example, ito, personal pronoun. Sabi natin, noun o kaya pronoun plus I and me. Okay? The manager gave the reward to Chris and Trina. Okay? Which is the correct sentence. Sige. Which is the correct sentence. Sige. Okay lang na medyo pag-isipan nyo. Nag-rationalize na din tayo.
Sige. Oh, mayroon akong sorry. The correct answer is, oh, iba-iba. May 3, may 4, may 4, may 4. Karamihan 4. So, may 3. Okay. So, at least nandun na tayo sa 3 and 4. Okay. So, sige. So, annotate tayo. Annotate. Sabi natin, ayan. So, una, nasaan ba ang subject? Okay. Si manager, di ba, ang subject? Yan yung pinag-uusapan, subject. Siyempre, ito yung verb, kaya lang ano na. And then, so may subject na tayo. Okay? So, ibig sabihin, kung may subject na tayo, okay, yung I dito is mali na. Kasi dapat yan, ang I is subject, di ba? So, cross out mo na yan. Process of elimination na tayo. Ang manager, nagbigay ang manager ng reward sa akin at kay Trina. Mali na agad. Kasi, hindi ko matagalog, di ba? Kasi yung sa akin pa din. Okay? 2. Okay? So, syempre, mali na din to. Ginaya lang naman eh, di ba? Okay? Makinig po muna ha. Makinig po muna. Okay? And then, so, tulad kanina, parehas naman tama. Talaga. Okay? Kaya lang, ano ang mas tama sa dalawa? Okay? Tulad ng sinabi ko kanina, ang personal pronouns para yang love. Selfless love. Okay? Inuuna ang iba bago ang sarili. So, the correct answer is, at least ngayon, ano na lang, 3 or 4? Okay, yes. The correct answer is number 4. Okay? Bakit? Hindi mo pwedeng gawing I. Dapat wala kang I kasi meron ka ng subject eh. Tapos may subject ka pang gagamitin doon. So, me na yan. Okay? So, yung manager, nagbigay yung manager ng reward kay Chris at saka sa akin. Okay? Yung I kasi, I pa rin yan. Paano ba yung Tagalog ng I? Ako, di ba? Ako yan. Ako. Okay? Sa akin. Iba yung sa akin sa ako. Okay? Sa akin. Binigay sa akin or inabot sa akin ang ano bang iabot? Ang papel. So, sa akin, dahil ako yung nag-receive ng action sa akin. Pero pag sinabi mo, ako ang nagbigay ng sagot kay Ana, o ako, yun yung subject. Inaano ko lang tinatry ko lang, okay, i-translate in Tagalog just to get the idea, pero hindi palaging ganon. Nagigets niyo ako? Okay? Are we understanding, guys? Gets ako? Okay. So dito sa ganyan kasi ang exam. Okay. So dito sabihin nila which of the following sentences is correct or wrong, for example. Ngayon, doon na papasok yung rationalization nyo na, ang tamang sagot is number 4. Okay? Kasi na-identify ko yung subject, which is the manager. So, dapat wala nang I doon sa ano, 'di ba? Sa tagatanggap sa objective kasi nga ang I is for the subject. Okay, 'di ba? So aalisin mo na 'yon. Anong namang mali ang number 2? Okay, kahit naman tama na siya in a sense, pero dapat igamit pa rin ng me, okay, ng tagatanggap, okay? Sa pronouns to class and then tama ang 3 and 4, pero mas tama ang number 4 kasi it is appropriate in English grammar na unahin ang iba kaysa ang sarili. Are we good? Okay. Selfless. Yes, okay. Okay. 267 people, 265. Nakukuha po ba ako? Okay. Nakukuha po ba? Sure ha? Nuggets. Okay. Okay. Sige. Sabi niya eh.
Okay, so let's try this one. Personal pronoun ulit. Ay, sinabi ko na to. Ayan. Reflexive pronoun. Okay. Reflexive. Ito madali lang to. Okay. Example ng mga reflexive pronoun is myself, itself, yourself, ourselves, himself kung lalaki, herself kung babae, themselves. Madami sila. Okay? Though yung them kasi madami naman, pero pagka sinabi kasi natin reflexive pronoun, okay, isipin nyo na lang yung mirror. Okay? Yung mirror, yung salamin, ganyan. Nagre-reflect. Okay? Dapat, yung pinagre-reflectan niya is, dapat ikaw yan. When you see at the mirror, you'll see kung ano yung image na yan. Diba? So, ganun yung reflexive pronoun. Okay? So, paano ba yan nigagamit? Okay, I will accomplish this task all by myself. Bakit myself? Kasi ang ginamit mo is I. Ako, I. Okay, tinapos ko ang task, ang lahat ng task. What is task? Gawain na to ng ako lang. Di ba? You cannot translate that literally in Tagalog because ganun kasi ang akala kasi ng iba, okay, ang English and Tagalog ay lagi may katumbas. Okay, lagi siyang okay, ta-translate siya, lagi may translation. No, it's not. Okay, kasi kung meron man translation yan, sana matagal nang nasagot ang anong English ng pang-ilan ka sa magkakapatid or pang-ilang Pangulo ng Pilipinas si Gloria Macapagal-Arroyo because the pang-ilan has no such in, English translation. Okay? Yung literal talaga na translation. So, ganun din yan. So, in reflexive pronoun, bakit myself, diba? Ay, tatapusin ko ang task na to, ang gawain na to, lahat ng buo ng ako lang. Okay? Bakit ng ako lang? Ano naman sabihin yung tatapusin ko? Pwede naman yun in Tagalog, no? But in reflexive pronoun, dapat ano sila? Class. Dapat matchy-matchy sila. Okay? Since ang pinag-uusapan natin is I, okay, we're talking about I who happens to be a subjective pronoun, for example. Actually, hindi siya pronoun dito eh. Yung I na yan is merely talaga, what do you call this? A subject talaga. So, gamit tayo ng reflexive pronoun for the subject na I, myself. Can you imagine, sasabihin mo, I will accomplish this task all by herself. Paano mo sinabing I will, di ba? Kung herself pala, kung nagturo ka. Kaya gets niyo ako? So, dapat matchy-matchy siya. Si reflexive pronoun. Are we good? Mas madali naman to. Hanggang sa dulo, hanggang saan po tayo? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Okay? Hanggang alas 2, sabi nyo. Kaya nyo ba alas 2? Okay, huwag nyo hamunin. Na-energize ako sa kape ko. Okay? Kanina wala na eh. Okay? Number 2, Angelo. O, ano si Angelo? I'm asking you, ano si Angelo? What should be, for example, what should be the pronoun for the name Angelo? Pronoun muna. I'm not asking for the reflexive one. Okay, pronoun muna. He. Okay. Pero pagka reflexive pronoun, ano sa palagay nyo ang matchy? Matchy-matchy ng he. Himself. Very good. Diba? No brain. Okay. It's not a rocket science, si reflexive. Pero lagi nyo tatandaan na dapat matchy-matchy siya. Okay, si reflexive pronoun, para siyang mirror. Okay, dapat nagre-reflect siya. Since dapat nagre-reflect siya, matchy-matchy siya. Okay. Okay, sige. Next, what about this one? Learners who pass the exam learn by themselves. Bakit themselves? I'm asking you, class. Okay, bakit themselves ang reflexive pronoun? Kasi po, kasi what? What? Okay. Oo nga, madami sila. Learners, plural. Okay, yes. Okay. Plural. Not really plural ang subject, diba? Learners who pass the exam. Hindi ka naman kasama dun sa learners na yun, di ba? Kung baga nagtuturo siya.
Okay, 'di ba? Kasi nga pagkakasama ka doon, ourselves, 'di ba? Okay, yes. Okay, yes. Tama naman yung mga tinitingnan ko kasi yung sagot niyo sa chat box. Ano ba 'to si ma'am kala wala namang ano, akala mo sino kausap. Yung chat, yung reply niyo sa chat box. My friends themselves organize the party. Okay, so my friends, okay, baka isipin niyo yung my yan ha, okay, hindi yung friends ko na madami, yung kaibigan ko na madami, yung mga kaibigan ko, sila mismo, parang gano'n eh, 'di ba yung sila? What is themselves in Tagalog, 'di ba wala naman? Okay, themselves organize the party. Okay, 'di ba? Okay, next is indefinite pronoun. Sa ang daming indefinite pronoun class, 'di ba? What are the example of indefinite pronoun? Ayan, anybody, everybody, somebody, nobody, each, anyone, everyone, someone, no one, either. Anything, everything, something, nothing, each, either, neither. Okay? Okay lang na hindi niyo may screenshot. Again, ipo-provide ko po ito sa kanila. Actually, meron sila nito. Ito naman din yung ginagamit ko s- since last year. Okay, meron sila nito and then nire-resend ko sa kanila 'to. Ito buong PowerPoint, okay, binibigay ko sa kanila. Okay, everybody is invited to the gathering. Nobody knows the story behind it. Okay, what is the subject? Everybody. Okay, nobody. Okay, class, sa indefinite pronoun, lagi niyo yung tatandaan, sa indefinite pronoun, ito ano, rules na to in the subject and verb agreement. This is the rules for the subject and verb agreement. Indefinite pronoun requires a singular verb. Okay, bakit? Ito yung konsepto ng indefinite pronoun. Okay? I-PDF nyo na lang. Pwede naman yun. Pagka inano nyo, ang tawag dito, kapag dinownload nyo, dina-download nyo na siya, no? Pagka-download nyo, then isave nyo na lang into PDF file, di ba? Try ko, wait lang. Okay. So, uulitin ko, class, everybody, ang indefinite pronoun requires what? Requires singular verb. Okay? Gets? Indefinite pronoun requires singular verb. How is that one? So na yun. Okay? For example, everybody is invited. Ang dami naming everybody. Nobody knows, okay, the story behind it. Everybody. Kung titignan mo, everybody, eh, ang dami namin kung everybody. So, for example, nasa isang klase kayo, you're 45 in a class. Then, sinabi nung may birthday, na may didibo, is everyone is everyone na nga, di ba? Invited is everyone. Pero bakit is everyone nga? Madami kami dito, everyone. Kasi sabihin mo, yes, everybody or everybody is invited. Bakit siya singular? Bakit po is? Bakit hindi po everyone are invited or everybody are invited? Bakit po singular siya? Kasi indefinite yung pronoun niya. Yung everybody na yan, hindi niya yan alam. Okay? Yung nobody nga na yan, nobody nga knows the story behind it. Walang nakakalam. Since walang nakakaalam, indefinite siya, so singular siya. Okay, singular siya. Gets nyo? Yung everyone na yan, okay?
Okay, indefinite ang tawag dyan. Kaya, yung someone na yan, someone is, for example, bakit ba siya indefinite? Oh, someone is knocking. Someone is knocking at my door. For example, ganun yung sentence ha. Someone is knocking at my door. So, bakit is someone? Kasi hindi mo alam yung someone na yun. Indefinite. Who is that someone? Okay, kasi kung alam mo who's knocking at the door, sasabihin mo na agad. For example, 'di ba? Benjamin is knocking on my door. Okay, bakit mo pa lalagyan ng pronoun? Noun na ang ilalagay mo. Pero since indefinite ka, since indefinite pronoun yung ginamit mo, singular verb ang nire-require nun. So, ma'am, okay, nobody knows, okay? Ano yung subject? Nobody. Ano yung verb? Subject and verb agreement. Knows. Okay. Alam, di ba? Alam. Okay. Eto na po. Ngayon pa lang sa pronoun pa lang sinasabi ko na kung ang noun, nilagyan mo ng S, okay? Kung ang noun ay nilagyan mo ng S, pen, one pen. A pen, two pens, for example, nilagyan mo ng S, nagiging plural siya. Tama? Ang verb, pag may S, singular. Okay, sa verb ha? Okay, sa verb. Ang verb, pag may S, singular. Gamit ka din ng may S. So, for example, Jenny has or have a new dress. Okay, has. Kasi may S yung has. Ilan si Jenny? Isa. Okay. So, ano dapat ang verb mo? Singular din, di ba? So, has. Yung isa, yung may S dun sa isa, for singular, okay? May S sa isa. S for singular, may S sa isa. Okay, so verb yun ha. So for example, play, that is plural. Lagyan mo ng plays, yung naglalaro, plays, singular. Okay? Okay, ulitin ko. Kasi diyan sila diyan tayo kasi talaga nadadali or kayo. The misconceptions of the verb. Okay, subject and verb agreement. Kapag ka pangalan, pag noun, pag nilagyan mo ng S, dumadami, nagiging plural. For example, table, tables. Tama? Okay. So, pagka ginamit yan sa sentence, the tables, okay, nandun ka pa lang can you imagine, nasa noun ka pa lang, alam mo na yung gagamitin mong verb. The tables, dahil marami yan, is are. Diba? The table is, kasi isa. Okay? Pen, sa noun, pag nilagyan mo ng S, dumadami. Pens. Okay, pens. Pero sa verb, kapag may S, singular. Pag ang verb na may S, isa lang yan or singular lang yan. Kaya nga si Jenny has. Kahit yung has and have yung may S pa rin ang pipiliin mo sa verb. Yung is and are, yung may S pa din which is pa rin yung pipiliin mo. Okay? Sa dance, dances, yung S pa rin ang pipiliin mo para sa singular subject or singular noun. Nagigets po ba ako? Have, present, had, past. Maano natin yan sa verb? Chill lang kayo. Yes, they run. Yes. Nagigets po? Okay, baka kasi magtanong kayo. Look at your what you call this? Slides. Yung PowerPoint na naka-flash sa screen nyo. Bakit nobody? Tapos may yung verb niya may S. Kasi nga ang verb na may S is singular verb yan. Okay? Since sabi sa rules, kapag gumagamit ka ng indefinite pronoun, that requires singular verb.
Is anybody home? Is anybody home? Since yung anybody, hindi mo alam kung sino yung tao na nasa bahay, you're asking, is anybody home? Bakit is? Kasi indefinite yung anybody, kaya gagamit ka ng singular verb. Kulit ko, no? Pero yeah. Pero nagigets nyo ba? Despite of my kulit. Ah, okay. Yes. Oh, bakit dadalawa lang yung sumasagot? Nasaan ang 200 plus? Okay. Okay, sige. So, we're good sa indefinite pronoun. Okay? Ito, either of the two contestants was. Ma'am Consuni. Okay. Was where? Di ba? Pag sabi ko, pagka verb na may S, ano? Singular, isa lang yan. S para sa isa. Isa, I-S-A, isa. So, isa lang yon may S. So, ganoon din sa verb. Pag may S, isa lang. O, was where. Asan yung may S doon sa was where? Yung was, di ba? So, isa lang yun. So, look at this concept to. Tingnan nyo tong idea na to. What is very Bea Boris? Medyo na-late ako, okay? Either of the two contestants was cheating. Ma'am, two contestants yun eh. Bakit Bakit singular? Bakit singular class? Okay, either of the two contestants. May dalawang contestants, tama. Pero kasi, when we say either, pag sinabi natin either, one of them, isa sa kanila, diba? When we say neither, how do you want to pronounce it? Neither or neither, wala sa dalawa or wala sa kanila. Okay? Pag sinabi natin either, isa sa kanila. Okay, one of the two or one of them. Pag sinabi natin neither, none of them. Are we good? Okay. Are we good? Okay. Okay. So, dun sa dalawang contestant, either of the two contestants was cheating dahil ang either is indefinite at hindi mo alam sa dalawang contestants na yan ang nag-cheat, malamang isa, is A or si B. Hindi mo nga alam eh. Kaya nga siya indefinite pronoun kasi hindi mo alam. Or kahit 5 contestants, either of the 5 contestant, kahit 10 contestant pa yan. Okay, parang sinasabi niya lang dahil hindi siya sure dun sa dalawa. Sa dalawa nga lang eh. Dahil indefinite siya, dahil hindi siya sure which of them. Pero one of them kasi parang sinasabi niya ay nag-cheat. Kaya you use singular verb. That's the common sense or how will I say it? That's the analyzation, di ba? Okay, kung i-analyze mo, isa sa kanila. Okay. Yes, yes. May nagtanong dito, sabi ni Remelin, medyo nalito lang po ako sa number 2, nobody knows. Bakit po may S ang knows? Okay. The rule of indefinite pronoun class is pag indefinite pronoun, tulad ng nobody, nasabi natin yung nobody, di ba? Nobody. So, hindi mo alam nga na wala nga eh. Nobody knows. Wala nga nakakaalam eh. Okay. Indefinite nga siya in a sense, di ba? Or pagka sinabi mong, is anybody home? Oh, may tao ba dyan? Hindi mo nga alam kung sino yung tao, di ba? Pero kung nagtatanong ka kung may tao o wala. Since indefinite, hindi mo alam. Okay. Ang rule sa indefinite pronoun is requires singular verb. Singular. Okay. Ang singular na subject ay para sa singular verb. Kaya nga siya agreement. Dapat nag-a-agree sila. Can you imagine? Isa para sa isa, marami para sa marami. Plural for plural. Nagigets ako. Ngayon, since si nobody is indefinite pronoun at ang rules for the indefinite pronoun ay singular, okay? So, dapat ang verb mo ay singular. Eh bakit may S, ma'am? Magkabaligtad po sila ng noun. Okay? Ang noun, kapag ka may S, okay, nagiging plural siya. So, for example, ng noun na pen.
Padamihin natin ang ang pens, lagyan mo ng letter S, pens. Tama? Okay, para dumami, para maging plural. Table, isang table. Tatlong tables. Kasi dilagyan ko ng S. Sa noun yon. Pag may S, dumadami. Pero, ngunit, subalit, datapwat, ang S sa verb ay singular. S sa verb ay singular. Okay? Isa, di ba? Isa. Singular. Sa verb to ha. Di ba yung isa? I-S-A, isa. May S sa verb. May S sa verb. So yung know is a verb. Pero yung knows na may S, singular verb. Yung know na wala, plural verb. Magkabaligtad po sila. Okay? For example, write, sulat, write. Kung gusto mo ng maging singular yan, writes, lagyan mo ng letter S. Diba? For example, she, ilan yung she? Isa. Oh, she dance or dances? She dances. May S. Isa. Okay? May S dapat ang verb for the singular verb. Okay, Jenny, has or have? Has, kasi yun yung may S. Jenny is are, is, kasi may S yung is. Jenny have, has, kasi may S yung have. Jenny know or knows, knows, kasi may S yung knows. Okay, Jenny, ano ba? Runs, yung may S. Clear po? Kuha po ba ako? Sure? Nagigets ako? Okay. 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 Talaga? So, sa paulit kong yun, dalawa lang nakakuha? Dalawa lang nakagets? Okay. So, di ba, ang galing, ang sarap niyang aralin, di ba? Okay, nasa pronoun pa lang tayo, pero 12:00 na. Tapusin lang natin to. Start tayo tomorrow. Okay, brain enhancer reveal, glutaphos. Okay, glutaphos. Tapusin ko lang tong pronoun, ha? Okay. So, last types of pronouns na meron tayo is what we called interrogative. Yung interrogative, madali na lang din to, nagtatanong. Okay, nag-interrogate, interrogative pronouns. Okay, subject and object di ulit to. What versus which? Pag what, general, para siyang common. Common noun, diba? General. Gagamit ka ng what kapag general lang tinatanong mo, which, excuse me, is specific ang tinatanong mo. Galing, no? What do you want to order? Okay, parang, di ba? Malawak pa siya. What do you want to order? So, ibig sabihin, you have many options, and options. Okay, and then, which do you want to order? Which? So, ibig sabihin, siguro nabigyan ka na, what do you want to order? Nasa loob kayo ng isang restaurant. Okay, so marami ka pang pagpipiliin. What do you want to order? And then, binigyan ka ng pasta menu. Okay, which do you want to order? So, nasa pasta ka na lang. So, naging specific ka that you want pasta instead of burger. Okay, diba? Or rice meal. So, which? Okay, for the specific one. For the specific question. Limited lang ang question. Who, again, pag tinatanong mo ang who, you are referring to the subject. Okay, diba? Dapat ang sagot niyan, it's either si Julian, she, he, or it. Okay? Whom? Okay, dapat ang sasagot niyan. Ang whom kasi is para kanino? To whom it may concern. Para sa may concern, di ba? So may tagatanggap. Okay, whom. Di ba? Pag ang whom kasi is kanino yan sa Tagalog in a way. Kaya object yung tatanggap. Kanino. Okay, kanino yan? Okay, di ba yung tatanggap yon? For example, may gift. Kanino yan? So yung gift na yon para kanino? Whom yan ang tanong sa Filipino. Ay, sorry, sa English.
Okay, whom ang sagot is object pronoun. Okay, so for example, Angel wrote a letter to Rodney. Si Angel ay nagsulat ng liham para kay Rodney. So, ano dapat ang tanong? Anong dapat tanong? Who, okay. Who wrote a letter? Kasi ang sagot is, kasi sino ba nagsulat ng letter? Sino ang nagsulat ng letter? Ganun ang tatanungin mo, di ba? Ang sagot dyan is si Angel. Since si Angel, dito pa lang sa subject na to ay, dito pa lang sa sentence na to ay si Angel ang subject. So, kung subject, who? Who wrote a letter? Si Angel, di ba? Siya yung subject. Nagigets nyo po? Okay, yes. Nagigets po ako. Ay, ganun lang naman yon. Hindi pangit, walang lasa yon kasi sugar coated yon. Berocca is more on vitamin C, hindi naman siya brain enhancer. Okay, what about this one? Who or whom? Blank did Angel write a letter? So may tatanggap. Ano yan? Who or whom? Okay, whom, okay? Kasi binanggit na si Angel eh. Okay, is Angel yung subject. So may tatanggap nito. Whom did Angel write her letter? Para kanino sinulat ni Angel ang kanyang liham? Para kay Rodney. Since para kay may object pronoun. Okay, whom ang tamang paggamit ng tanong. Okay? Diba? Ganun po. Again, when we say pronouns, we have four. Actually, again, hindi ko sinabing ito lang to ha. Ibig ko sabihin, ito yung diniscuss natin kasi ayan yung gamitin. Ayan yung dapat. Okay? Yan yung essential. Ibig sabihin, board essential. When we say board essential, nalabas yung mga yan. Okay? Iba naman. Syempre, importante yon pero hindi naman nila masyadong nagamit. Okay? So, exam. Okay? So, yeah. Adjectives na tayo. Carry nyo pa ba? Yung totoo. Carry pa? Tuloy pa natin? O is it better to start tomorrow earlier para bago? Antok na talaga. Enough na. Dry na. Okay. Anong oras start kayo Anong oras kayo Tagalog ko? Ang gara. Okay. Stop lang natin.